Hindi talaga ako naniniwala sa long distance relationship, Sir Gimbal. Isa yan sa mga deal breaker ko sa magiging asawa ko sana. Pero ang dumating sa buhay ko, kabaliktaran ng mga ayaw ko. Ako nga pala si Darwin, tambay sa ngayon. Pero ako naman ang nagbabantay araw-araw sa maliit naming tindahan ng misis ko. Hindi naman kami naghihikahos. Ayos ang takbo ng pera. Pero dahil sa sobrang taas ng bilihin ngayon, nagkaroon ng bagong ideya ang asawa ko. Lumaki siya sa pamilyang may kaya. Parehong OFW ang mga magulang niya. Kaya hindi ko maiwasang isipin na baka balak niya ring mag-abroad. Pero sa tuwing tinatanong ko siya, palagi niyang sinasabi, hindi. Mas gusto ko nakasama kayo, lalo na ang mga anak natin. Si Kate ang asawa ko. Sa kabilang barangay lang siya lumaki. May kambal siya na sikat, kamukhang kamukha niya, pati sa boses at kilos. Sa totoo lang, Sir Gimbal, hindi si Kate ang una kong nagustuhan noon. Sikat ang crush ko nung high school kasi magkaklase kami. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Wala namang nakaalam. Itinago ko lang sa sarili ko ang nararamdaman ko noon. Dahil ngayon, may pamilya na kami ni Kate. 5 ang anak namin. Medyo naparami, pero dahil yun sa sobrang pagmamahala namin. Masaya naman ang pamilya ko lalo na at kumpleto kami. Maalaga rin ang asawa ko at mabuti naman siyang asawa, Sir Gimbal. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko. Han, mahina ang benta sa tindahan. Lumalaki na ang mga bata. Kailangan na natin ng dagdag na pera para sa pag-aaral nila. Nagkaroon kami ng pagtatalo, Sir Gimbal. Ayoko sanang magkalayo kami dahil ang daming naghihiwalay kapag nasa LDR. Kaya please Han, payagan mo na ako. Kasama ko naman sila mama at papa doon. Hindi tayo mapapakain ng pride at paniniwala mo. Kung tayo talaga at kung may tiwala ka sa akin, papayagan mo ko. Sa totoo lang, Sir Gimbal, nahihiya ako. Kasi siya ang nagtatrabaho para sa amin. Habang ako, nandito lang sa tindahan. Ako pa yung lalaki. Pero siya ang mas gumagalaw para sa kinabukasan namin. Paano tayo? Magkaiba ang oras natin. Baka isang araw, mawala na lang yung pagmamahala natin. Nakikita mo naman yung mga nagpapatulpo, di ba? Dahil sa pag-abroad, nasisira ang pamilya. Ayoko nang mangyari yun sa atin. Kawawa ang mga bata. Mahal ko kayo. Kayo lang ang iniisip ko, bukod sa trabaho. Kaya huwag kang mag-alala. Uuwi at uuwi ako sa inyo, Han. Wala na akong nagawa. Tama naman siya. Malaking tulong yon para makapag-ipon kami. At nang dumating na nga ang araw na aalis siya, tinulungan ko siyang mag-ayos ng gamit. Habang inaayos namin ang mga dadalhin niyang maleta, nagkausap pa kami. Mahal, yung mga bilin ko ha, 3 beses sa isang araw pa rin kayo kakain. At saka, iwasan mo na yung pag-inom. Pero may good news ako. Napatingin ako sa kanya at nagtataka kung anong sasabihin niya. Ano yun? Pumayag na yung kambal ko, sikat. Pansamantala, dito muna siya sa atin titira kasama ninyo. Para kahit wala ako, hindi nila mararamdaman ng sobrang lungkot at mawalay sa akin. Para isipin nilang ako pa rin ang kasama nila sa araw-araw. Han, nakakahiya naman sa kakambal mo. May trabaho siya, hindi ba? Baka dagdag lang tayo sa iniisip niya. Maiintindihan naman ng mga bata kung bakit kailangan mong mag-abroad. Ayos lang daw sa kanya. Pamangkin naman niya ang aalagaan niya.
Nag-resign na rin siya sa trabaho. Gusto raw muna niyang magpahinga. Kinabukasan na ang flight niya. Tinulungan ko siyang magbuhat ng mga maleta at sinamahan ko siyang maghatid kasama ng kambal niyang sikat. Han, mamimiss kita. Ingatan mo ang sarili mo roon. Kapag may problema ka, tawagan mo lang ako agad. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi alam ng mga bata na pupunta na sa ibang bansa ang mama nila. Dahil noong nag-i-empake kami ay wala sila sa bahay. Hiniram ng mga lolo at lola sa ibang barangay. Alam naming shellfish kami dahil hindi namin pinaalam sa mga bata. Opo, Han. Tandaan mo na mahal kita. Higit pa sa inaakala mo. Ingat din kayo dyan. Pagka-uwi namin mula sa airport, nadatnan namin ang mga magulang ko sa bahay. Kasama niya ang mga bata. Pero ang kinagulat ko, parang walang umiyak sa mga anak ko sa Sargimbal. Parang normal lang ang lahat. Ma, ano palang ulam natin? Mama ang tawag nila kay Kat. Doon ko napagtanto. Tama pala ang sinabi ng asawa ko. Sa presensya ng kambal niya, hindi masyadong mararamdaman ng mga bata ang lungkot o kakulangan. Inaamin ko sa Sargimbal na nag-go with the flow na rin ako. Kahit may kaunting ilangan sa pagitan naming dalawa. Nang kami nalang ni Kat ang nasa kusina, doon kami nag-usap. Kamusta ka na, Kat? Ayos lang naman. Tinutulungan ko lang si ate ha. Sana huwag kang malito. Baka naman maging touchy ka pa. Ako si Kat, hindi si Kate. Sabay tawa niya at pagbibiro niya sa akin. Bahagya akong napatigil. Nailang ako sa Sargimbal. Kasi paano kung isang araw, malito talaga ako. Ang hirap, ang gulo at nakakahiya. Basta, ang gusto ko lang, maging buo pa rin ang pamilya ko. Oo naman. Nire-respeto ko si ate, no? At saka, para saan ba yung pagpupush ko sa inyo nung high school? Totoo, Sargimbal. Siya talaga ang dahilan kung bakit naging kami ng kambal niya. Kasi, nung high school pa lang, siya talaga ang gusto ko. First love ko nga husikat, kung tutuusin. Pero ramdam ko rin noon na hindi niya kayang suklian ang nararamdaman ko. Kaya unti-unti, kay Kate ako nahulog. Wala rin namang gaanong pinagkaiba si Kate. Mas mahinhin. Sikat naman. Mas strong ang personality. Pero pareho silang mabait, maalaga at mapagmahal sa pamilya. Nang gabing yon, sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Tahimik ang lahat hanggang sa biglang magsalita ang isa kong anak. Pa, bakit parang hindi kayo nagpapansinan ni Mama? Nagulat ako. Sa isip-isip ko. Kasinungalingan ang pamumuhay namin ngayon. At baka hindi pa rin nalalubos na mauunawaan ang totoo naming sitwasyon. Nagpapansinan kaya kami ng mama mo. Di ba, Han? Oo naman. Dikit na dikit nga kami magkatabi pa. Basta ma, gusto ko magkatabi kayo ni Papa sa higaan para happy family tayo. Nakahinga ako ng malalim sa Sargimbal. Pinagpawisan ako bigla. Bakit kailangan pa itong marinig mula sa anak ko? Sa tingin ko, mas makakabuti sigurong sabihin na lang ang totoo. Kasi anak, pero hindi ko na natuloy. Biglang tinakpan ni Kat ang bibig ko gamit ang palad niya. Kasi anak, may konting tampuhan lang kami. Mama, Papa, magbati na po kayo, please. Pakiusap ng anak ko habang nakatitig sa amin. Para hindi kami mabisto ng mga bata at hindi nila isipin na iniwan sila ng mama nila.
para magtrabaho. Hinawakan ko ang kamay ni Kat. Hindi naman kami nag-aaway ng mama nyo, mga anak. O ayan o, tignan nyo, okay na kami. Pagkalipas ng 1 linggo, ganon pa rin ang setup namin. Pero ang napansin ko, nag-iba na ang pakikitungo sa akin ni Kat sa Regimbal. Pakiramdam ko kahit anong oras, pwede kong mapagkamala na siya ang asawa ko. Naging extra sweet siya. Mas malambing pa siya kaysa sa dati. At kung paano siya magsalita, parang si Kate na rin. Tuwing gabi, nagpapakita kami sa mga bata na magkatabi sa kama. Pero pag nakatulog na sila, sa salas na ako natutulog. Gusto ko kasing umiwas sa Regimbal dahil delikado. Isang madaling araw, naramdaman kong may humihimas sa pisngi ko. Darwin, pinagtimpla na kita ng kape. Sabi niya ng dahan-dahan kong imulat ang mga mata ko. Akala ko nananaginip akong bumalik na ang asawa ko. Pero nang kuskusin ko ang mata ko, napatayo ako bigla. Anong ginagawa mo, Kat? Ginigising lang kita. Baka mamaya pag nagising ang mga bata at makita ka na wala sa kama, isipin na naman nila na may tampuhan tayo. May point naman siya sa Regimbal, pero hindi niya ako dapat hawakan sa pisngi dahil ayokong isipin niya na pumapayag akong apakan ng privacy ko. Sige, pero may pakiusap ako sa iyo, Kat. Hindi mo na kailangang ipagtimpla ako ng kape. Nagmamagandang loob lang ako. Para namang hindi tayo naging magkaklase noon. 'Di ba close tayo? Hindi naman sa hindi tayo close. Pero sana alam mo ang lugar mo. Hindi naman kita asawa para pagsilbihan mo ko. Masakit man ang sinabi ko. Ginawa ko yon para maging malinaw ang hanggana. Ayokong isipin ni Kat na may iba akong intensyon. Gusto ko lang maging casual kami. Walang mali siya. Kahit pa natutulog kami minsan sa iisang kama para lang di magtaka ang mga bata. Pero pagkatapos nun, para bang nananadya si Kat. Isang araw habang naliligo siya, tinawag niya ako. Darwin, pahingi naman ako ng pangkuskus sa likod. At saka, pwede mo ba akong kuskusin? Please. Ha? Walang mali siya. Dahil sa sinabi niyang yun, pumayag ako. Pumikit ako habang kinukuskus ko ang likod niya. Pero bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Ano ba yan, bayaw? Ang sexy mo naman magkuskus. Pwede bang idiin mo pa? Sige. Kinuskus ko pa ang likod niya. Kasabay ng malalim kong paghinga sa Regimbal. Okay na ba? Bigla siyang nagsalita. Medyo seryoso yung tono. Darwin, bakit mo ba ako iniiwasan? Akala ko okay tayo. Hindi kita iniiwasan. Alam ko lang ang limitasyon ko. At saka, hindi naman normal para sa lalaki at babae na maging ganito kadikit. Para sa akin, wala lang to, Kat. Sana wag mo lagyan ng ibang kahulugan. Ganun ba? Paano kung gusto kong mas idikit mo pa ang sarili mo sa akin? Napatingin ako sa kanya. Grabe ka na, Kat. Itong ginagawa natin, yung pagpapanggap mo ay para to sa mga bata. Para sa anak ko at sa pamangkin mo. Okay? Paano kung para sa'yo rin? Napahinto ako sa Regimbal. Nagulat ako. Pero mas kinabahan ako sa susunod niyang tanong. Noong high school tayo, nagustuhan mo ba ako noon? Hindi ako agad nakasagot. Bigla kong naalala ang nakaraan. Oo, totoo. Hinabol ko si Kat noon. Siya ang gusto ko.
Pero tinanggihan niya ako at sa halip, mas pinili niyang iurong ako sa kapatid niya. Kaya kay Kate ako napalapit. At ngayon, tapos na yon. Wala na sa akin si Kat. Papilab lang yon, Sir Gimbal. Ako, naaalala ko. Crush na kita noon. Kaso, study first ako. At saka, hindi ka pa kasi ganyan kagwapo noon. Gusgusin ka pa. Napailing ako. Sa isip-isip ko, bakit niya pa ito binabalikan? Past na yon. May anak na ako. Siya, may pamangkin. Anong saysay pa na ang ganitong usapan? Kat, bakit mo ba sinasabi sa akin to? Tumahimik siya sandali, pero hindi umiiwas ng tingin. Bata pa tayo noon. At saka, respeto na lang din sa kapatid mo. Inagaw ko sa akin ang kakambal ko. Ang dali mo naman nahulog sa kanya. Dahil ba magkamukha kami at gustong gusto mo ako noon, Darwin? Kat, wala na tong saysay. May 5 na kaming anak ng kapatid mo. Bigla siyang humarap sa akin. Kahit wala siyang suot na damit. Napapikit ako, Sir Gimbal. Magkamukha nga sila ni Kate. Pero dahil na rin sa 5 anak namin, mas lumaki ang katawan ng asawa ko. Sikat naman, nananatiling fit. Nasa forma pa rin. Nag-gym daw kasi. At doon, parang bigla na lang nabura ang mga paninindigan ko. Dahil hinalikan niya ako. Sa totoo lang, Sir Gimbal, namimiss ko na rin kasama ang asawa ko sa bahay. At maging ang kaswitan niya. At noong sandaling iyon, noong magdikit ang labi ni Kat sa labi ko, pakiramdam ko, si Kate ang kahalikan ko. Parang bumalik ang asawa ko. Pero bigla akong natauhan. Tumunog ang cellphone ko mula sa sala. Mabilis akong lumabas. Si Kate ang tumatawag. Hello, Han. Hello, kamusta na kayo dyan? Okay naman kami, Han. Lahat ng bilin mo, nagagawa ko. Ingat ka dyan, ha? Ikaw, kamusta ka dyan? Ito, nag-a-adjust pa rin. Kamusta ang kambal ko? Kamusta ang mga bata? At eksaktong lumabas si Kat mula sa banyo na nakatapis lang. Okay naman. Akala nga nila, ikaw si Kat eh. Tinatawag pa siyang mama. Mabuti naman. Yun naman ang gusto ko. Ayokong maramdaman ng mga bata na malayo ako. Buti na lang talaga at pumayag ang kambal ko. Oo, malaking tulong siya dito. Yung bilin ko ha. Trabaho at pamilya lang dapat. Baka may iba ka ng kachat dyan na Pilipino. Hindi no. Mahal na mahal ko kayo. Mas gusto ko nga dyan eh. Kung hindi lang tayo kailangan mag-ipon, doon na lang ako sa inyo. Sige. Ingat kayo ha. Nangamasto lang talaga ako, mahal. Ingat din, Han. Miss na miss ka na namin. Pagkababa ng tawag, napaupo ko, Sir Gimbal. Nakaramdam ako ng matinding konsensya. Sa gitna ng lahat ng bilin at tiwala ng asawa ko, nakipaghalikan ako sa kambal niya. Agad-agad kong sinundan si Kat para kausapin. Kat, pakiusap. Pwede bang alamin mo ang limitasyon sa akin? Ayoko lang na madisappoint ang kapatid mo. Alamin mo ang layunin mo kung bakit ka nandito. Kung anong nangyari noon, iwan na natin iyon sa past dahil matagal nang tapos yun, Kat. Pero, paano kung umamin ako noon? Ever since, yung kapatid ko na lang lagi ang mabait. Siya lang lagi ang gusto ng mga magulang ko. Siya lang ang maraming kaibigan. At ang inaasahan na ako rin ang pipiliin mo dahil magkaibigan tayo noon, ay hindi mo ako pinili. Dahil ba sa pinagtabuyan kita? Tumigil ka na sa panghulit sa akin. Kasi, mas lagi nilang higit sa akin si Kate. Mas maganda naman ako sa kanya, di ba? Mas sexy,
Kaya sana, ang gusto ko kahit ngayon lang, iparamdam mo sa akin na may taong takot na mawala ako. Kahit ituring mo lang ako na parang asawa mo. Kahit tratuhin mo lang ako gaya ng pagtrato mo sa kakambal ko. Masaya na ako. Gusto ko lang na may tumanggap sa akin. Gusto ko lang naman umbalik ang closeness natin gaya noong high school tayo. Bigla akong naawa kay Kat ng sandaling yon, Sir Gimbal. Dahil tama siya. Magkaiba sila ng personality. Dahil may strong personality siya. Wala siyang kaibigan mula noon. Halos seasonal friends lang ang mga nakilala niya. Iba na talaga ang henerasyon ngayon, Sir Gimbal. At pati siya ay gusto na niyang mag-commit sa ganong setup. Pero sa isip-isip ko, curious din ako sa mga sinabi niya. Paano kung mag-no string attached nga kami habang wala ang asawa ko? Lalaki naman ako, Sir Gimbal. At may pangangailangan ako, lalo na't wala ang asawa ko. At may isang babaeng willing. Sino ba naman ako para tumanggi kung ang palay na ang lumalapit sa manok? Sige, papayag na ako. Pero gusto ko, kapag dumating na ang asawa ko, mapuputol na rin ang koneksyon natin. At kung anong meron tayo ay ibaon na rin natin sa isipan natin. Hindi pwedeng malaman ng asawa ko, lalo na ang mga anak ko. Iyon ang naging setup namin, Sir Gimbal. Walang feelings na involve. Ang puso ko, para lang talaga kay Kate. At wala nang makakapagbago nun. Okay lang naman kay Kat na maging pangalawa ko. Basta para sa akin, malinaw kung hanggang saan lang ang limitasyon niya. Napag-usapan namin lahat. Hinayaan ko na rin si Kat na magpanggap na asawa ko. Basta malinaw sa akin kung sino talaga ang mahal ko. Habang wala ang mga bata at nasa school, sinusulit namin ang oras na magkasama kami ni Kat. Pinagluluto niya ako. Minamasahe niya ako tuwing pagod ako. Nire-respeto ko pa rin siya. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, baka hindi magmukhang buo ang pamilya namin. Inaamin ko, nag-e-enjoy ako sa company ni Kat. Nabaling na rin ang atensyon ko sa kanya. Naging maalaga siya. Naging sweet at parang wala na akong mahihiling pa. Darwin, kamusta? Napagod ka ba? Kinuha niya ang langis at lumapit sa akin. Higa ka. Hihilutin kita. Alam ko na pagod ka kaya deserve mo magpahinga. Hindi ito nagagawa ng asawa ko, Sir Gimbal. At saka hindi naman ako napapagod sa pagbebenta. Pero kay Kat, sobrang maalaga siya. Sa asawa ko, sa 5 anak na inaalagaan niya. Pagdating ng gabi, pagod na siya. Sige. Saan ba masakit, Darwin? Ano bang gusto mo? Hard or soft lang? Tinuro ko naman. Ganito na ang routine niya tuwing gabi. Sino bang hindi mahuhulog sa ganong pagtrato, Sir Gimbal? Hindi ko tuloy maiwasang ikumpara siya kay Kate. Pero lagi kong itinatatak sa isip ko, si Kate lang ang mahal ko. Siguro ay ginagamit lang namin ang isa't isa ni Kat. Kaya okay lang sa kanya. Kailangan ko siya at kailangan niya rin ako. Mas naging malapit kami ni Kat, Sir Gimbal. Parang bumalik kami sa dati. Noong high school, ramdam ko na parang na-inlove na ulit ako. Parang naging high school student ulit ako. Kung may greatest what if ako, si Kat yun, Sir Gimbal. Habang magkasama kami at habang nilalambing niya ako, hawak-hawak niya ang dibdib ko at hinahaplos ito ng dahan-dahan. Bigla siyang nagsalita. Salamat kasi tinuring mo akong asawa. Hinalikan ko siya sa noo bilang respeto. Habang nakatalokbong kami sa kumot, niyayakap niya ako. Sana ganito na lang tayo always.
Ikaw Kat, gusto mo rin bang mag-abroad? Ayoko. Kahit malaki ang sasahurin sa ibang bansa, mas mahalaga pa rin sa akin na malapit ako sa mga anak ko at ayaw ko silang iwan, no? Hanga ako sa'yo, Kat. Alam mo, wala rin naman akong choice. Pinayagan ko na rin si Kate kahit ayaw kong mawalay sa kanya. Ibig sabihin ba, mas okay ako sa kapatid ko? Mas maganda ang mindset ko? Hindi na ako nakasagot. Narinig ko ang pag-ring ng cellphone at sa sandaling iyon, parang nakalimutan ko na may asawa pa pala ako. Masyado akong natuwa kay Kat. Hello, Han? Sabi ko na nga gising ka pa. Tulog na ba ang mga bata? Napatingin ako kay Kat na nasa tabi ko lang. At sinesenyasyan ko siyang tumahimik na muna sandali. Ayos naman kami rito. Ikaw, kamusta ka, Han? Magaan ba ang trabaho mo dyan? Oo, sa tingin ko din, magtatagal ako rito Naisip ko noong sandaling iyon. Kung magtatagal siya, paano na ako? Paano na ang mga anak ko? Oh, Han, tumahimik ka. May problema ba? Namimiss na kasi kita, Han. Kung hindi lang problema ang distansya, baka pinuntahan na kita dyan. Konting tiis na lang, mahal. Bakit naman at naka-off cam ka? Tinignan kong muli si Kat na nasa tabi ko at halatang may lungkot sa mukha niya. Sinenyasyan ko siyang magpalit at nang makalayo-layo na si Kat, saka ko lang inon ang kamera. Habang kausap ko ang asawa ko, tahimik lang si Kat sa gilid pero alam kong nakikinig siya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Awa ba o guilt? O pangungulila? Basta isang bagay lang ang malinaw. Hindi akong masamang tao, Sir Gimbal. Hindi ko balak pagsabayin ng kambal. Naakit lang talaga ako. Kinabukasan, hindi ko alam kung sinasadya ni Kat. Pero bigla na lang siyang pumasok sa kwarto ko na suot ang isa sa mga lumang damit ng asawa ko. Yung pambahay na kadalasang suot ni Kate kapag nasa bahay lang. Uy, bakit ganyan ang tingin mo? Para akong may kasalanan Kat, bakit mo sinuot ang damit ni Kate? Baka mapagkamala na kitang asawa ko. Talaga? So, effective pala. Mapagkakamalan mo kung ako si Kate? Nakangiti siya. Pero may kung anong lalim sa mga mata niya. Hindi ko agad nasagot. Napatingin lang ako sa kanya. Hindi to para sa'yo, no? Para to sa mga bata. Nakangisi niyang dagdag. Ha? Naguguluhan ako. A-attend ako ng card day sa anak mo. Kailangan ng nanay doon, di ba? Bigla akong natahimik. Bumigat ang dibdib ko. Salamat. Kasi kahit pamangkin mo lang sila, ramdam pa rin ng mga bata na may ina silang kasama. Oo naman. Para yun sa kapatid ko. Araw-araw mula noon, isa-isang sinusuot ni Kat ang mga damit ni Kate. At habang ginagawa niya yon, lalo kong naaalala ang asawa ko. Lalo kong nararamdaman kung gaano siya ka-absent sa araw-araw naming buhay. Bakit mo ako tinitignan? Napakunot noo siya. Wala. Naaalala ko lang si Kate. Sa bagay, magkamukha nga kami. Sandali lang siyang natigilan bago muling nagsalita. Pero ako rin ba? Naaalala mo rin ba ako sa mukha ng kapatid ko? Hindi ko siya sinagot. Hindi dahil wala akong maisagot, kundi dahil ayokong malaman niya ang totoo. Tumayo ako at bumalik sa tindahan. Kailangan kong umiwas. Kailangan kong tandaan kung sino talaga ang asawa ko.
Kahit pa araw-araw ay parang bumabalik sa nakaraan ng puso ko. Kung naguguluhan ho kayo sa kwento ko, mas naguguluhan ako sa nararamdaman ko sa Gimbal. Lumipas ang 2 taon. 2 taon na pinanindigan kong asawa ko si Kat. Wala ni isang beses na nabisto kami. Hindi sila kailanman nagtanong. Wala silang alam sa Gimbal. Ginampanan ni Kat ang papel na iyon ng buong puso. Sa school events, laging naroon si Kat. Sa mga assignment, siya pa mismo ang nagtuturo. Sa mga gabi ng lagnat, siya ang nag-aalaga. Hindi lang siya naging asawa sa akin, kundi naging ina at tagapagtanggol ng mga anak ko. Hanggang sa isang araw, natapos na ang kontrata ng asawa ko. Tinawagan niya ako. "Hello, Han. Uuwi na ako, Han. Makikita ko na ulit kayo at ang kambal ko." Dapat ay saya ang nararamdaman ko. Pero kabaligtaran ang pumasok sa dibdib ko. Para akong kinabahan. Para bang may mawawala. Noon, ayaw ko siyang payagan na mag-abroad. Ngayon, parang ayaw ko naman siyang bumalik. Dahil iniisip ko si Kat at kung anong mangyayari sa aming dalawa. "Oh, bakit parang bigla kang natahimik? Hindi ba excited ka na uuwi na ako?" "Excited ako. Ang tagal ko nang hinihintay na matapos ang kontrata mo, Han. Basta ha, huwag mo muna sasabihin sa mga bata. Magdadala ako ng chocolates para sa kanila." Pagkababa ng tawag, napaupo ako sa sopa. Tahimik lang ako at nag-iisip. Hindi ko alam kung paano ko dadalhin ang lahat ng ito. Tinitignan ako ni Kat. Kita sa mata niya ang lungkot na hindi niya kayang itago. "Uuwi na ang kambal ko. Ibig sabihin, tapos na ang papel ko sa bahay na to, hindi ba? 2 taon kong binuhos ang pagmamahal ko sa mga pamangkin ko at sa'yo. Salamat, Kat. Pero, naalala mo naman ang usapan natin, di ba? Na pag dumating ang asawa ko, babalik tayo sa dati. Puputulin natin kung anumang meron tayo ngayon." "Pero, naging masaya ka ba sa 2 taon natin, Darwin? Kahit minsan ba, naisip mo kung gaano kasakit para sa akin ang lahat ng to?" "Oo, Kat. Naisip ko. Pero may kasunduan tayo. Ako kasi, kahit gaano ko gusto na ipaglaban kung anong meron tayo, hindi ko magawa. Kasi alam kong talo ako. Oo, magkamukha kami ng kambal ko. Pero siya pa rin ang laman ng puso mo. Ako lang ang tinanggap mo dahil nandito ako. Para lang akong reserba. Tagapuno ng puwang, tagapuno ng pangungulila. Hindi ganon, Kat. Huwag na nating pahirapan ang sitwasyon. Kung ano man ang nangyari sa pagitan natin, ibaon na lang natin sa limot. Wala kahit sinong dapat ang makaalam. Kahit ang asawa ko." Hindi ko naman gustong pahirapan ang sitwasyon. Pero masakit lang isipin na kahit 2 taon tayong magkasama sa ilalim ng isang bubong, hindi mo pa rin ako minahal gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Ako yung nandito. Pero siya pa rin ang pinili mo. Nahulog ako sa Gimbal. Nahulog ako kay Kat. Hindi dahil kamukha niya ang asawa ko, kundi dahil sa puso niya, sa pag-aaruga niya, sa kabutihan niya. Pero alam kong mali. Hindi ko pwedeng ipilit ang nararamdaman ko kung ang kapalit ay gulo at kasalanan. Tumayo ako. Pero bago pa man ako makalayo, bigla akong nilapitan ni Kat. Tahimik niya akong niyakap mula sa likod ng mahigpit. Parang ayaw niya akong pakawalan.
Sana kahit minsan, ako naman. Sana kahit minsan, ako ang una at hindi ako ang naghahabol. Kinabukasan ay maaga akong nagising. May kirot sa dibdib ko habang pinagmamasdan ko si Kat na nakahiga pa sa kama. Nakatitig siya sa akin. Tila may gustong sabihin pero pinipigilan. Gising ka na pala. Habang pinupunasan ng kanyang mga mata. Pwede bang humingi ng pabor, Darwin? Sa huling pagkakataon. Ano yun, Kat? Pagbigyan mo naman ako. Anong oras na ba? Madaling araw pa lang. Ano bang nakain mo at gising ka na agad? Pagbigyan mo ako bago kita tuluyang iwasan, Darwin. Please. Hindi ko agad nasagot. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, lumapit siya sa akin at hinalikan ako. Malambot. Puno ng sakit at pangungulila ang halik na yon. Pero ako na mismo ang kusang lamayo. Tama na, Kat. Tumalikod ako. Pilit na kinakalma ang tibok ng puso ko. Nahulog ako sa kanya, oo. Pero hindi ako sigurado kung totoo bang pagmamahal yon. O baka dahil lang sa matagal ko nang hindi nakita ang asawa ko. Kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Ikaw rin ang gumagawa ng paraan para mabisto tayo. Tandaan mo, hindi mo ako pwedeng laging tanggihan. Ako yung laging umuoo para sa mga anak mo. Bigla akong napatingin sa kanya. Iba na ang tono niya. Parang galit. Pinilit akong panagutan ng kasalanan naming dalawa. Ibang usapan na to, Kat. Alam mo namang uuwi na si Kate. Akala ko ba nagkaayos na tayo kahapon? Nagkaayos? O ikaw lang ang nakumbinse? Ang sarili mong kaya mong umiwas? Tahimik akong napaupo sa kama. Hindi ko alam kung awa ba ang nararamdaman ko sa kanya o takot na mahulog pa ng tuluyan. May pag-ibig bang tama kung maling tao ang pinagmulan? Wala, Sir Gimbal. Kaya nga habang maaga, umiiwas na ako. Pilit kong patigasin ang puso ko. Hindi na ako nagpapaapekto sa mga sinasabi ni Kat. Pakiramdam ko, hindi na ito pag-ibig. Parang pinipilit niya akong matakot. Ginagawang utang na loob ang lahat ng kabutihang ipinakita niya. Hindi niya tinupad ang usapan namin na pag-uwi ni Kate. Tuluyan na naming puputulin ang koneksyon. Kaya iniwan ko siya. Wala akong lingon-lingon. Tumuloy ako sa airport para sunduin ang asawa ko. At nang makita ko si Kate, na halos mapaiyak ako, tumakbo siya papalapit. Mahigpit ang yakap. Ramdam ko ang init, ang pagmamahal, ang paninindigang ako pa rin ang pinili niya. Kahit malayo siya ng matagal na panahon. Bakit hindi sumama si Kat? Akala ko namimiss niya na ako. Kamusta naman kayo rito? Hindi na siya sumama. Sabi niya ako na lang daw ang sumundo sa'yo para masulit natin ang oras na tayong dalawa lang. Sinungaling ako, Sir Gimbal. Pero sa oras na yon, pakiramdam ko'y kailangan kong magsinungaling para protektahan ang natitirang buo sa pamilya ko. Sa loob ng 2 taon na nasa abroad si Kate, unti-unti naming napaayos ang bahay. Lumawak ang tindahan. Naging mini grocery. May baon ng mga anak namin araw-araw. Nakakakain kami ng mas masarap, mas maayos, malayo sa dati naming kinatatayuan. Pero habang lumalago ang kabuhayan, unti-unti ring nalusaw ang prinsipyo ko sa sarili. Ma, saan ka galing? Diyan lang, may pinuntahan lang ako. O ayan, may pasalubong akong chocolates para sa inyo.
Namiss ko kayong lahat mga anak. Paano mo naman kami mamimiss? Kanina lang kausap ka namin. At saka lagi kayong magkasama dito ni Papa. Napatingin si Kate sa akin. Tumawa siya pero ramdam kong may konting kiliti na ang pagdududa sa tono niya. Ngunit binaliwala ko iyon. Nagpaikot-ikot ako sa galak ng kanyang pagbabalik. Pero sa gitna ng kasiyahan, biglang bumukas ang pinto at doon pumasok si Kat. Walang bakas ng kaba sa mukha niya. Tila ba sanay siyang magpanggap? Tila ba walang nangyari? Welcome back, Kate. Niyakap niya ang kambal niya ng mahigpit. Parang totoo at walang lihim. Pero ang mata niya, hindi mata ng inosente. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Mabagal at mapang-aki. At bago siya bumitaw sa yakap ng kapatid niya, kinagat pa niya ang sarili niyang labi. Dito na muna ako titira. Namiss ko kasi ang mga pamangkin ko. Ang lalaki na nila. Narinig ko naman ang bulong ng asawa ko sa kanya habang yakap-yakap siya. Salamat, Kat. Sa presensya mo, hindi mo ako binigo. Simula noon, naging bahagi na ulit siya ng bahay. At unti-unti, ramdam kong may binabalak siya. Parang sinasadya niyang ipakita kay Kate ang mga bagay na dapat ay nananatiling lihim. Isang tanghali, sabay-sabay kaming kumain. Masaya ang kwentuhan. Normal ang lahat. Pero may isang saglit na gumulo sa isip ko. Habang inaabot niya ang plato, dumampi ang kamay niya sa palad ko. Hindi ito aksidente. Matagal ito at may diin. Parang may mensahe. Tila nagpris ang mundo ko sa isang iglap. Napatingin ako kay Kate. Nagdasal akong sana'y wag niyan lagyan ng mali siya ang nakita. Pero ramdam ko sa Gimbal. Araw-araw siyang may ginagawa. Parang hindi siya nauubusan ng paraan para tuksuhin ako. Kinabukasan, bigla siyang lumapit kay Kate. Kate, pwede bang hirmin ko muna tong blouse mo? Hindi pa kasi ako nakakalaba. Nakatapis lang siya ng tuwalya noon. Wala naman siyang sinabing malaswa. Pero para bang sinasadya niyang ipakita sa akin ang bawat takbang niya papaakyat ng hagdan. Maya-maya, bumaba na siya. Suot ang damit ng asawa ko. Nagpabango pa gamit ang pabango ni Kate. Parang siya ang asawa ko. Parang pinapalit niya ang sarili niya. Lumapit siya sa akin. Dinikit ang braso. Sorry, hindi ko sinasadya. Malambing ang bulong niya bago siya tumalikod. Butin lang at nasa labas si Kate noon. Kung nandun siya, baka napansin niya na iba na talaga sa Gimbal. Iba ang pang-aakit niya sa akin. Minsan, may mga polo akong biglang may sulat. Pagsuot ko ng pantalon, may bukol-bukol sa bulsa at yon ay papel na sulat kamay niya. Mga mensaheng gaya ng ginagawa ko sa kanya noong high school kami. Namiss mo ba to? Akala mo tapos na tayo? Hanggang kailan mo ako matitiis, Darwin? Wala siyang sinabi ng direkta. Pero malinaw ang mensahe. Hindi siya susuko. At parang sinasadya niyang sirain ang tiwala ng asawa ko. Sa totoo lang, Sir Gimbal, hindi na ako mapakali. Araw-araw parang nilulunod ako ng konsensya ko at tukso sa parehong pagkakataon. Ang masakit, alam kong ako ang may kasalanan kung bakit siya ganyan ngayon. Pero hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang isang bagay na sinimulan ko rin. Kinagabihan, bumangon ako para lang uminom ng tubig. Tahimik ang buong bahay. Iniingatang huwag gumawa ng ingay.
Pero pagdating ko sa kusina, may nadatnan akong tao, si Kat. Nakaupo siya roon, nakayuko, para bang malalim ang iniisip. "Andyan ka pala?" "Oo, hindi ako makatulog. Iinom lang sana ako ng tubig." Tinignan niya ako saglit, bago nagsalita ulit. "Alam mo, hinihiling ko talaga na lumabas ka ngayon. Gusto kitang makausap. Yung tayong dalawa lang. Wala ang asawa mo." Napakunot ang noo ko. "Hindi pwede, Kat. Baka magising si Kate. Sabihin mo na kung anong kailangan mong sabihin." Tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumapit sa akin. "Hindi mo ba ako namimiss?" Nakatitig siya ng diretso sa mga mata ko. "Akala ko nahulog na ako sa iyo, Kat. Pero nalilito lang pala ako. Ang totoo, mas namimiss ko ang asawa ko. Siya pa rin pala talaga, Kat." Bigla siyang sumimangot. May lungkot, pero higit pa roon, ang galit at pagtanggi. Hindi siya umatras. Hinawakan niya ang dibdib ko. Dahan-dahan kong naramdaman ang mainit niyang palad. Ito, hindi mo ba ito namimiss?" Umiling ako muli, pero hindi rin ako makagalaw. Sa bawat hakbang niya palapit, napaatras ako hanggang sa wala na akong mapuntahan. Nasa sulok na ako ng dingding. Bigla niya akong hinalikan sa labi ng walang paalam. Alam kong mali, alam kong kasalanan, pero sa isang iglap, parang bumigay na rin ako. Sa bawat haplos niya, sa bawat bulong ng tukso sa tenga ko, tinabunan ng kahinaan ko. Pinikit ko ang mga mata ko. Tinanggap ang mga halik niya. Hanggang sa, "Walang hiya ka! Ang bababoy nyo! Ano sa tingin nyo ang ginagawa nyo? Sa sarili ko pang pamamahay?" "Han, mali ka nang iniisip. Ako ba talaga ang lolokohin nyo? Hindi ako tanga. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang ginagawa nyo." Lumapit siya kay Kat. Walang patumpik-tumpik at sabay sa bunot sa kanya. Napasigaw si Kat sa sakit, pero hindi umalma. Tila tanggap ang lahat. Isa-isa nang nagsilabasan ang mga anak namin. Nagising sa kaguluhan. "Mama," agad ko silang inilayo sa eksena. "Pumasok na kayo sa kwarto. Huwag kayong lalabas." Pinipilit kong awatin si Kate. Pero ngayong gabi, ibang Kate ang kaharap ko. Hindi ito ang Kate na kilala kong tahimik at palaging umiintindi. Palaban siya. Buo ang loob at punong-puno ng paninindigan. "Ang landi-landi mo talaga. Akala ko ba hindi mo type ang asawa ko? May lihim ka na palang pinaplano. Hindi ka na nahiya sa akin, sa mga pamangkin mo." "Kate, tama na." Umiiyak na sagot ni Kat. Halos hindi makatingin sa kapatid. "Nagkamali kami. Inaamin ko. Patawad." "Patawad?" Napangisi si Kate, puno ng panlalait at puot. "Ang bobo ko sa parteng pinaubaya ko ang pamilya ko sa'yo. Malandi kang babae ka. Sobrang sama mo." Huminga siya ng malalim, pero galit ang nasa bawat salita. "Lumayas ka rito. At tandaan mo to, ha. Huwag na huwag kang makakaapak sa pamamahay ko. At sisiguraduhin kong hindi na kita makikita kailanman. Magsama kayong dalawa ng asawa ko. Huwag mo nang isipin ng mga bata, Darwin. Dahil ako na ang magbabantay sa kanila. Kung gusto mong habulin ang kabit mo, hahayaan na kita. Nawala na rin naman ang tiwala ko sa'yo. At tatandaan mo to. Kahit pa sumunod ka sa kanya,
Hinding-hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Sir Gimbal, hindi ko sinundan si Kat. Ang sama ko para pabayaan siya. Ang nasa isip ko lang noon ay suyuin ang asawa ko para mawala ang galit niya. Kahit alam kong hindi siya basta-basta nagpapatawad. Pinili ko siya. Nanatili ako sa kanya. Kinabukasan, wala na si Kat sa bahay. Tahimik. Wala ang mga anak namin. Nasa school. Pagpasok ko sa kwarto, nakita ko si Kate. Tahimik na umiiyak habang hawak-hawak ang larawan nilang magkakambal. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pamilya ko, Kat. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nanghihina. Idodoble ko ang sakit na nararanasan ko sa'yo. Pinunit niya ang larawan at isinilid iyon sa bulsa. Bigla siyang tumayo at dali-daling nag-ayos ng gamit. Saan ka pupunta? At bakit ka nagmamadali? Pupunta ako sa taong makakatulong sa akin para makaganti. Nasisiraan ka na ba ng ulo, Kate? Hindi ka naman ganyan dati. Ako pa ang nasisiraan. Sino ba sa atin na nagloko? Nagpakahirap ako sa ibang bansa tapos ito ang isusukli mo sa akin. Bitawan mo ko. Kung gusto mong maging masaya ako, hayaan mo akong maghigante. Baka pwede pa natin itong pag-usapan, Kate. Pag-usapan? Tapos ano? Magiging marupok na naman ako. Magpapakabait ulit. Hindi mo alam ang sakit ng dulot ng pagtataksil mo. Hindi ako gagamit ng kamay para gantihan kayo. Pero may kilala akong pwedeng gumawa na hindi ko kayang gawin. Sir Gimbal, hindi ko maintindihan ang mga salitang binitawan ng asawa ko noon. Akala ko'y bugso lang ng damdamin. Sir Gimbal, buong akala ko ay mapapatawad niya ako. Akala ko lilipas din ang galit niya. Pero mas matindi pa pala ang galit niya sa kanyang kakambal kaysa sa akin. Simula noong araw na umalis siya, hindi na siya muling bumalik. Ako lang ang naiwan sa bahay kasama ang mga anak namin. Ako na lang ang nag-aalaga sa kanila. Makalipas ang 1 linggo, tumawag sa akin si Kat. Rinig na rinig ko ang kaba sa kanyang hininga. Darwin, kamusta ang ate ko? Nanaginip ako. Hinahabol niya raw ako habang duguan ang muka ko. Galit na galit siya sa akin, Darwin. Tulungan mo ko. Natatakot ako. Wala dito ang kakambal mo. Ano bang nangyari? Pagod na pagod akong nagising. May humahabol sa akin sa panaginip. Tapos, paggising ko, hindi ko alam kung gising na ba talaga ako o hindi pa. Pero may nakita akong itim sa gilid ng kama ko. Mata lang ang nakita ko. Matalim. Nanlilisik. Rinig ko ang boses ng kapatid ko. Sabi niya, magbabayad daw ako. Ano pa? Ano pang mga nangyari? Sabihin mo. Ang daming kakaibang nangyari sa akin. Kaya kinakamusta ko ang ate ko. Baka pareho kami ng nararamdaman. Pwede bang samahan mo ko dito sa bahay? Sir Gimbal, totoo naman na may pinagsamahan kami ni Kat. At kahit nasaktan ko siya, hindi ko maiwasang maawa sa kanya. Pinuntahan ko siya, Sir Gimbal. At saka pinabantay ko na muna ang mga anak ko sa mga magulang ko. Nalaman ng mga kamag-anak nila ang ginawa ni Kat sa kapatid niya. Dahil dito, pinahiya siya at pinalaya sa compound. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang magrenta ng maliit na bed space sa murang paupahan. Nang ibigay niya sa akin ang bagong address, agad ko siyang pinuntahan. At pagbungad pa lang niya sa pinto, ramdam ko na agad ang bigat ng dinadala niya. Oh, kamusta ka? Sa halip na sumagot, pinapasok niya lang ako. Tahimik siya at halatang wala sa sarili.
napansin kong hirap siyang maglakad. Okay ka lang ba, Kat? Bigla siyang napaiyak, Sir Gimbal. Mabilis akong niyakap ni Kat. Mahigpit. Parang matagal siyang nagtimpi. Hindi ako okay. Sobrang sakit ng katawan ko. Parang may nakadagan sa akin. Ang daming kakaibang nangyayari sa akin, Darwin. Natatakot ako. Baka may sakit na ako o baka naman guni-guni ko lang. Ano bang nangyari? Lagi akong binabangungot. Dahil siguro sa kasalanan ko. Pakiramdam ko may sumusuntok sa akin. Hindi ko man sila makita. Ramdam ko ang bawat sakit. Bawat gabi na umiiyak ako. Kasi habang lumalalim ang gabi, parang may tumutusok sa katawan ko. Para akong tinatahi ng karayom. Ano? Baka UTI mo lang yan. Magpa-check up ka kaya? Baka nga. Ang malas ko. Parang binabagabag na ako kung ano man tong sakit na nararamdaman ko. Dinala ko siya sa ospital, Sir Gimbal. Pina-check up ko siya agad. Pero sabi ng doktor, normal naman ang mga resulta. Kaya ang sabi ko na lang, baka dysmenorrhea lang yan o baka stress. Oo nga, hindi pa ako dinadatnan. Inaya ko siyang umuwi. Sinamahan ko na rin siya, Sir Gimbal, para mabantayan siya kahit papaano. Kinagabihan, hindi ako tumabi sa kanya sa kama. Doon ako sa sahig na tulog bilang respeto na rin sa asawa ko. Maayos naman sana ang gabi. Pero bigla akong napabalikwas nang sumigaw si Kat. Pagkabangon ko, nakita ko mismo, Sir Gimbal. Nakita ng dalawang mata ko na may kinakausap siyang hindi ko makita. Nagsasalita siya mag-isa at parang may kinakaaway. Gising, Kat! Gising! Akala ko ay umaga na. Pero nang tignan ko ang orasan ay 3:00 pa lang ng madaling araw, Sir Gimbal. Eksaktong 3:00. Anong nangyayari sa'yo? Nagsasalita ka mag-isa, parang may kaaway ka. Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Takot na takot siya. Parang may nakita na naman siyang hindi ko nakikita. Darwin, takot na takot ako. May humihila sa paa ko pababa. Kahit anong tadyak ko, hindi siya nawawala. Ang lakas niya. Parang hindi siya tao. Yumakap siya sa akin. At pati ako, Sir Gimbal, natakot na rin ako. Manalangin ka muna. Baka bangungot lang yan. Hindi ito bangungot, Darwin. Totoo ito. Siya na naman. Yung nakaitim. Lagi siyang nandito sa kwartong to. Parang may multo sa inuupahan ko, Darwin. Tahan na. Nangangayayat ka na. Laging kulang ka sa tulog. Nandito na ako, okay? Babantayan kita. Sabi ko sa kanya habang yakap-yakap ko siya. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Mainit na nakakalapnos. Nilalagnat ka. Kailangan mo talagang makapagpahinga. Dagdag ko pa. Nakatulog naman siya sa mga bisig ko, Sir Gimbal. Sa unang pagkakataon, naging maayos ang tulog namin. Pero biglang nagbago ang lahat nang maramdaman kong bumangon si Kat. Kat? Nang tingnan ko siya, kitang-kita ko kung paano unti-unti siyang nanghihina. Napaupo siya sa sahig at doon nagsuka. Itim ang likidong lumabas sa kanya. Masangsang ang amoy, may halong bulok at mga pako, Sir Gimbal. Hinawakan ko ang likod niya para pakalmahin siya. May sakit ata ako. Dalhin mo ulit ako sa ospital. Agad ko siyang dinala. Pero bago pa kami makaalis, tumawag ang asawa ko. Ang kapal ng mukha mo. Talagang sumama ka pa dyan sa babaeng yan. Wala kang kwentang ama sa mga anak mo.
uuwi rin ako. Pero tuluyan na bang nawala ang concern mo sa kapatid mo? May sakit siya. Kailangan niya ng taong makakasama. Pero pati ikaw na kambal niya. Iniiwasan mo na lang siya dahil sa isang pagkakamali. Ang kapal mong questionin yung mga desisyon ko sa buhay. Magsama kayong dalawa. Mabulok kayo sa impyerno. Sisiguraduhin kong mabubulok ang katawan ng babaeng yan. Ano? Anong pinagsasasabi mo, Kate? Tanong ko pero bigla niya na lang pinutol ang tawag. Dinala ko ulit si Kat sa ospital para sa second opinion sa Regimbal. Iba ang resulta. Pagpasok ng doktor, hindi ko inaasahan ang sasabihin niya. Ma'am, wag po kayong masyadong ma-stress ha. Dahil hindi na lang po kayo ang aalagaan ng mister nyo. Pati na rin ang baby na nasa sinapupunan nyo. Congratulations po. Parang nanlamig ang buong katawan ko sa Regimbal. Gusto ko sanang ayusin ang relasyon ko sa dati kong pamilya. Pero ngayon, may panibagong buhay na namamagitan. Sigurado akong ako ang ama. Pero alam kong hindi ito matatanggap ng asawa ko. Buntis ako, Darwin. Pero hindi mo naman kailangan panindigan ako. Okay lang sa akin. Pangalawa lang naman ako. Ang totoo, hindi ko naman pamilya tong kinagisnan ko. Kapatid ko lang sila. Wala akong karapatan para maghabol. Huwag mo munang isipin yan, Kat. Ang mahalaga ngayon, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bawal ma-stress, tandaan mo yun. Pinilit kong magpakatatag sa harap niya. Ako mismo ay hindi alam ang gagawin. Hindi naman ako masamang tao, Sir Gimbal. Hindi ko to ginusto. Inuwi ko si Kat at pinatulog. Sa isip ko, kailangang makahanap ng tamang tiyempo para aminin sa asawa ko ang lahat. Pero kinabukasan, may kakaibang nangyari. Lumabas si Kat mula sa kwarto. Namumugto ang mga mata. Nagsasalita mag-isa. Parang wala siya sa sarili. Ayos ka lang ba, Kat? Hayaan mo matatapos rin ang problema natin. Hindi siya tumigil sa pag-iyak. May sinusundan siyang hindi ko nakikita. Darwin, sinong naglagay ng crib dito? Crib? Wala namang crib dito. Anong ginawa niyo sa anak ko? Sumigaw siya sa kawalan. May hawak siyang parang sanggol pero wala akong makita. Pinatay nila ang anak ko. Kinalabutan ako, Sir Gimbal. Wala naman kaming anak at wala ring crib sa bahay. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakita ko siyang nakatayo. Walang tsinelas. Hawak ang tiyan habang umiiyak. Hindi lang ang itsura niya ang nakakatakot, kundi ang boses na narinig ko. Isang boses na halos pabulong pero parang galing sa ilalim ng lupa. Darwin, babalikan ko kayo. Paulit-ulit yun sa tenga ko. Napaatras ako. Dali-dali akong pumasok sa kwarto. Isinara ang mga bintana at ipinikit ang mga mata. Para akong binabagabag. Pagmulat ko, napatingin ako sa labas. At doon ko siya nakita. Ang isang babaeng nakaitim, nakatayo sa likod ni Kat. Nanlilisik ang mga mata. Tinitignan si Kat tapos ako. Hindi ko namalayan. Nakatulog na pala ako. Pero hindi ito ordinaryong tulog, Sir Gimbal. Parang bangungot. Nagising ako nang may dumampi sa braso kong isang kamay. Matulis ang mga kuko. Pagdilat ko, si Kat yon. Pero hindi na siya sikat. Duguan ang mga mata niya. May dugo sa ngipin habang nakangiti at tumatawa. Hindi ko alam kung sinasapian siya o kung demonyo na ang kaharap ko. Bigla akong napabalikwas.
Nagising ako sa isa pang beses. Agad ko ring hinawakan ang braso ko. Walang sugat pero may paso na parang tinusok. Lumabas ako at nakita ko si Kat. Nakasubsob at sumusuka ng itim na likido. Malakas ang kutob ko, Sir Gimbal. Kinukulam kami. Kaya agad ko siyang tinawag at pinasusuot ng ibang damit. Tinawagan ko ang mga kaibigan ko. Humingi ako ng tulong. Nagtanong ako kung may kilala silang albularyo o mangkukulam. Hindi ako papayag, Sir Gimbal. Hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko sa ganitong paraan. Sa takot ko, nakiusap ako sa kaibigan ko kung pwede siyang magpadala ng albularyo sa nirerentahan naming bahay. Pumayag naman siya, Sir Gimbal. Dumating ang albularyo kinagabihan. Walang bituin sa langit. Ni buwan ay hindi ko makita pero hindi naman umuulan. Walang hangin sa labas. Tahimik ang paligid na sobrang tahimik na parang may bumabalot sa leeg ko habang ako'y humihinga. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko na, Sir Gimbal. Alam kong ang asawa ko ang may gawa nito sa amin. Hindi na ba talagang pwedeng ayusin sa mabuting usapan? Kailangan niya pa ba kaming ipakulam? Ganon na lang ba kadali para sa kanya na bitawan ang pinagsamahan namin? Oo, aaminin ko, nagkamali kami. Pero kaya niya ba talagang kitilin ang buhay namin? Hindi na siya ang babaeng nakilala ko noon. Wala siyang awa. Wala ni siyang konsensya. 12:00 na ng gabi nang dumating ang albularyo. Isa siyang matandang lalaking nakaitim na jacket na may borda ng kakaibang simbolo. Hindi pa ako nakakakibo. Bigla siyang nagsalita. Walang lalabas. Walang makikialam. Sisimulan na natin. Dahil mas malakas ako kay Kat, dinala ko siya sa sala habang patuloy siyang sumusuka ng itim na likido. Nangihina siya at parang may binubulong na hindi ko maintindihan. Nagwawala siya, nagpupumiglas. Sinimulan ng albularyo ang ritual. Pinaupo niya kaming dalawa sa sahig at pinatungan ng dahon ng alagap at banaba ang aming mga binti. Pinapikit niya kami habang isinusubo sa amin ang pinatuyong balat ng ahas. Pagkatapos ay may sinambit siyang mga salitang hindi ko maunawaan. Biglang nanginig si Kat. Hinawakan niya ang kamay ko. Nanginginig. Darwin, may gumagapang sa loob ng tiyan ko. May gumagalaw. Takot na takot ang boses niya. Biglang nang iba ang itsura niya. Parang hindi na siya tao. Namuti ang kanyang mga mata at sumigaw siya gamit ang boses ng matandang babae. Isang boses na sobrang nakakatakot, Sir Gimbal. Nagpapanting ang tenga ko lalo na't katabi ko lang siya. Pinilit kong tumayo at tumakbo. Pero hindi ako makagalaw. Parang may bumalot sa mga paa ko na mga aninong may hugis ng kamay na hinahatak ako pa atras. Huwag kang gagalaw. Isa ka rin sa pinasukan. Ako ang bahala. Binunot ng albularyo ang kutsilyo mula sa kanyang bag at ginupit ang buhok naming dalawa ni Kat. Pinagsama niya iyon at sinunog habang pinapahiran ng langis at dugo ng manok. Sa kalagitnaan ng ritual, biglang umalingasaw ang amoy ng nabubulok na karne. At kasabay nito, may malakas kaming narinig na sigaw. Boses iyon ni Kate, Sir Gimbal. Hindi ako nagkakamali. Darwin, mahal na mahal kita. Bakit mo ako niloko? Biglang nawala ang liwanag. Tanging apoy na lang ng kandila ang nagsisilbing ilaw. Bitawan mo ang kaluluwa ng taong ito. Hindi mo pag-aari ang kanilang katawan. Matapos ang sunod-sunod na dasal at ang pagbasag ng itlog sa likod naming dalawa, may bumangon mula sa itim na usok. Mukha iyon ni Kate, Sir Gimbal. Galit na galit siya. Sunog ang kalahating bahagi ng kanyang muka.
Pagbalik ng ilaw, pawisan kami ni Kat at bumalik sa dati ang lahat. Mahal ko pa rin ang asawa ko, Sir Gimbal. Kaya agad ko siyang tinawagan para kamustahin. Pero hindi siya sumagot. Ilang ulit kong sinubukang marinig ang boses niya. Pero paulit-ulit lang na tumutunog ang linya. Hindi ko na alam kung anong dapat unahin noon, Sir Gimbal. Kung ang sakit ng konsensya ko o ang kalagayan ni Kat. Napansin kong tila namumutla siya at bigla na lang siyang dinugo, Sir Gimbal. Dali-dali ko siyang dinala sa ospital. Sa pangatlong pagkakataon, dun ko nalaman ang balitang hindi ko kailanman inaasahan. Nalaglag ang anak namin. Anak ko rin yon, Sir Gimbal. Kahit bunga ng kasalanan, hindi ko rin maiwasang hindi umiyak. Ang sakit. Hindi ko alam kung para saan yung sakit na yun. Para sa bata o para kay Kat. O para sa sarili kong kabiguan bilang asawa at ama. Niyakap ko si Kat ng mahigpit. Pareho kaming tahimik. Pero ramdam ko ang bigat sa dibdib niya. Hindi ko man siya tunay na mahal. Tulad ng pagmamahal ko sa asawa ko. Pero naging bahagi na rin siya ng buhay ko at walang kasalanan ng bata. Matapos noon, tinawagan ko ulit ang asawa ko. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na handa akong magbago. Na pipiliin ko siya sa lahat ng pagkakataon. Pero gaya ng dati, hindi niya ako sinagot. Pagkatapos ng lahat ay umuwi ako sa bahay. Kasama ko ang mga anak namin. Wala akong asawang nadatnan, kundi ang mga magulang ko lang. Sabi nila ay hindi pa nakakabalik si Kat at ang akala nila ay kasama ko siya. Kinabahan ako, Sir Gimbal. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan, walang Kate na bumalik. Hinanap namin siya kung saan-saan. Nagtanong kami sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga ospital, sa mga pulis. May nagsasabing baka raw nakapagtanan. May nagsasabing baka daw nag-abroad ulit. Pero ang pinakamasakit, Sir Gimbal, may nagsabing baka wala na siya. Ito ang hindi ko kayang tanggapin. Dahil kung kailan makikipag-ayos na ako sa kanya at ready na akong aminin lahat ng kasalanan ko at suyuin siya. Pero wala naman siya dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung nasaan siya. Sa ngayon, nasa maayos na ang kalagayan ni Kat. Pero pinutol ko na ang koneksyon namin. Hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan. Wala naman kaming dapat pang pag-usapan. Sinisisi rin siya sa pagkawala ng kambal niya pero, Sir Gimbal, naiintindihan ko siya at nagmahal lang naman siya. Kailangan kong ayusin ang buhay ko. Nag-focus na lang ako sa mga anak ko, Sir Gimbal. Ako na lang mag-isa ang nagtutustos at nag-aalaga sa kanila. Ginagawa ko ang lahat para mapunan ko yung pagkukulang ko bilang ama. Doble kayod ako para sa 5 kong anak. Pero sa bawat gabi na tahimik akong nakahiga, umaasa pa rin ako na sana bumalik ang asawa ko. Na sana kahit wala na siyang balak makipagbalikan, makita ko lang siya, masabi ko lang sa kanya na nagsisisi ako. Hindi dahil pinagsisisihan ko ang lahat ng nangyari, kundi dahil alam kong nasaktan ko siya. At iyon ang hindi ko kayang patawarin sa sarili ko. Kasalanan ko, Sir Gimbal. Kaya ngayon, ito na lang ang ginagawa ko. Nagsusulat, nagsusumbong, nagkukwento sa pag-asang kahit papaano ay may makaintindi sa akin. Sana may mapulot kayong aral sa kwento kong ito. Dahil sa huli, hindi lang puso ang dapat pinapairal. Dapat kasama ang isip. Dahil ang puso, madaling malinlang. Pero ang konsensya, iyon ang hindi mo matatakasan kahit kailanman. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At kung nakaabot po kayo sa dulo,
Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng mga kagimbal natin na patuloy ang mainit na suporta at pagtangkilik sa ating programa. At sana po ay mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, nais ko pong mag-subscribe na kayo at huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.